Nung bago pa ako sa Japan, may nagaya sa akin na pumunta sa Spotcha. Sabi ko, ha? Ano yung Spotcha? Sa Nihongo yun ha? Malamang. Baka kasi pambababae lang naman. Di kasi ako interesado sa ganun. Pero sumama pa rin ako. Doon ko naintindihan kung bakit Spotcha. Sports challenge pala yun. Mabuti na lang hindi babas tayo dun. Pero hindi lang siya puro sports may mga arcade din. Parang buong entertainment center siya kung saan pwede kang gumawa ng iba't ibang activities. Kaya paminsan-minsan pinupuntan talaga namin ng mga kaibigan ko nun to dahil enjoy talaga. Ang sarap kasi maglaro dyan at magpalipas ng oras kasama mga barkada. Kaso ngayon, kasama ko na yung mga anak at mga pamangkin ko. Sobrang excited nga nila at ready na silang magwala sa mga oras na to. Kaya bago kami magsimula, kailangan muna namin ng energy syempre. Kasi alam ko magiging mahaba ang araw na to. Kaya nagramen muna kami para may panglaban. Pero bago kami makapasok sa Spotcha area, nagtatakbuhan na nga sila Hindi pa naman to yun actually. Kaya nung nakita nila yung mga kumikislap na ilaw ng mga arcade games, ayun, may mga kanya-kanyang mundo na sila. Maliban sa arcade, ang dami pa kasing pwedeng gawin. May kids area, may iba't ibang indoor activities, may skating, may kart, at syempre gusto nilang subukan lahat yan. Pero grabe ang hirap nilang bantayan dahil magkakaiba sila ng trip. Yung isa may gustong gawin dito, yung isa naman may gustong subukan doon. Pero minsan nagsasama din naman. Nakakatuwa lang din silang panoorin kasi sobrang excited at hyper nila. Kahit simpleng activity lang para sa kanila parang bagong adventure. After pala namin maglaro sa loob, umakyat naman kami sa rooftop. Dito pala yung mas maraming adults. Kasi parang ito yung mas seryosong sports area. May mga naglalaro talaga ng iba't ibang sports dito. Mas ramdam mo na hindi lang siya pambata. Pero dahil summer, ramdam din namin ang init. Kaya nung nakita namin yung water gun area, ayun, sakto. Kailangan mo nang magpalamig. Actually, ang saya rin kasi parang hindi mo na iniisip yung init habang naglalaro. Tapos malaking tulong din na yung drinks. Pag kasi ganito ka-active buong araw, kailangan mo talaga ng refill. Pero syempre, hindi pwedeng puro laro lang. Kahit gaano kasayang ang mga bata, darating din talaga yung oras na pagkain naman ang nasa isip nila. Kaya tinapos na namin yung Spotcha with ice cream. Alam niyo naman yung mga bata, kahit busy na yun kakalaro. Kapag sinabi mong ice cream, ang bibilis ng mga yan. Paglabas naman namin, may nakita silang crane games. Gusto na lang subukan. Pero syempre, kailangan ko rin sipin ng budget. Ang gastos kasi ng mga yan, boy. Kaya sinabihan ko na lang sila na ipagka-scam yung mga machine na yun. At buti naman naniwala sila. Kaya nakaligtas ang wallet ko. Bago kami malis ng building, nagpuri-kura muna kami. Kasi kung nasa Japan ka, hindi kumpleto yung experience kung wala ka nito. Anyways, after buong araw na laro, syempre gutom ng lahat. Kaya nag-dinner muna kami sa Big Curry Donkey. Favorite kasi ng mga bata yung hambago At pagkatapos kumain, hindi pa tapos ang araw. Gatcha-gatcha naman. Kasi parang may batas ata na kapag bata ka sa Japan, hindi ka pwedeng umuwi ng walang bagong laruan. At tapos, last stop naman pala namin, Nishimatsuya. Dito kami madalas bumili ng damit ng mga bata kasi mura at sulit pa. Sino yung mga namimili rin dito? At nung natapos na pala kami, 9 PM na. Isang buong araw kaming nasa labas. Pero sulit naman kahit umabot ng halos 25k yung ginastos namin sa buong araw na to. Kaya siguro maraming dadalawang isip magkanak dito sa Japan, Hindi lang kasi sa gastos ng pagpapalaki yung iniisip. Ang gastos din talaga pag gumagala ka dito. Pero akalain mo dati pumupunta ako sa Spotcha para mag-enjoy. Ngayon, pumupunta na ako para magbantay ng mga bata. Aray ko. Sino bang mga pwedeng makaspotcha dyan para tayo naman mag-enjoy paminsan?